Curiosity, may isang tao sa paligid mo na matagal ng kahimik, pero hindi na niya kayang itago pa. Hindi mo siya napapansin, pero siya, napapansin ka sa bawat galaw mo. Sa bawat pagngiti mo, sa bawat paglayo mo, naroon siya. Tahimik, naghihintay, pero may nagbago, may nangyari na nagtulak sa kanya, para hindi na manatiling lihim. At ang mas nakakagula, kilala mo siya, mas malapit kaysa sa iniisip mo. Kapag nagsalita siya, hindi na magiging pareho ang lahat. Handa ka na bang malaman kung sino siya? At bakit ngayon siya lalapit, hindi mo napansin? Pero matagal ka nang may kasama. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagpaparamdam ng malinaw. Pero palagi siyang nandoon, sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Minsan, napapaisip ka. Bakit parang may nakatingin? Bakit parang may pamilyar na presensya, kahit wala naman? At ang totoo, hindi ka nagkakamali. May isang tao na matagal nang pinipiling manatili sa likod ng katahimikan. Si Aris. Hindi siya yung tipo na agad lalapit. Hindi siya yung basta-basta magkapakita ng nararamdaman. Pero bawat kilos mo, bawat pagbabago ng mood mo, napapansin niya. Kapag masaya ka, tahimik siyang nakangiti. Kapag malungkot ka, kahit hindi mo alam, nararamdaman niya. Hindi siya perpekto. Sa totoo lang, madalas siyang natatakot. Takot na baka hindi mo siya mapansin. Takot na baka kapag nagsalita siya, mawala ka. Kaya pinili niyang manahimik. Pero ang hindi mo alam, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahihirapan. Kasi ang damdamin, hindi habang buhay kayang itago. At ngayon, may unti-unting nagbabago sa kanya. Minsan, ang pinakamalakas na presensya ay yung hindi nagsasalita. Naalala mo ba yung mga pagkakataon na parang may kakaiba? Yung feeling na hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mo. Hindi yun aksidente. Kasi si Aris, hindi siya basta nanonood lang. Tahimik siyang kumikilos sa paraan na hindi mo agad mapapansin. May mga araw na bigla mo siyang nakikita sa parehong lugar. Hindi mo alam kung bakit. Pero parang lagi siyang sakto sa timing. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Pero nandyan siya. At minsan, akala mo coincidence lang. Pero para sa kanya, inag-isipan niya bawat hakbang. Naalala mo ba? Yung mga sandaling parang may gustong mag-message sa'yo, pero hindi natutuloy. Yung notification na wala naman. Yung pangalan na parang gusto mong makita, pero hindi lumilitaw. Posibleng siya yun. Ilang beses na siyang nag-tree. Ilang beses na niyang tinipe ang pangalan mo. Ilang beses na niyang binura ang mensahe, bago pa niya maipadala. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil sobra siyang maraming gustong sabihin. At natatakot siyang mali ang timing. At yung mga kitik, hindi mo man napapansin. Pero may mga pagkakataon na matagal ka na niyang pinagmamasdan. Hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang puno ng pag-aalala. Para bang gusto niyang siguraduhin na okay ka, na kahit hindi mo siya kilala sa ganung paraan, importante ka sa kanya. May mga pagkakataon din na nararamdaman mo na parang may energy na nagbabago. Bigla kang nagiging kahimik, bigla kang napapaisip, bigla kang may naalala, kahit walang malinaw na dahilan. Minsan, hindi mo alam, pero konektado yun sa kanya. Kasi habang kahimik siya sa labas, maingay ang damdamin niya sa loob. At kahit hindi siya nagsasalita, umaabot yun sa'yo sa paraang hindi mo maipaliwanag. Pero ang pinaka hindi mo napansin, ay yung paraan kung paano kanya pinapahalagahan. Kahit hindi niya sinasabi, hindi siya nag-expect, hindi siya humihingi ng pansin. Pero nandyan siya, sa likod ng bawat eksena ng buhay mo. Tahimik, pero totoo. At ngayon, lahat ng mga senyales na to, unti-unti nang magkakaroon ng kahulugan. Kasi si Ais, hindi na kayang manatiling kahimik. May mga bagay na kahit gaano mo katagal pigilan, darating ang punto na kusa itong lalabas. At yun ang nangyayari ngayon kay Aris. Matagal siyang nanahimik. Matagal niyang kinimkim ang nararamdaman niya. Iniisip niya baka okay na yung ganito. Nasapat na yung makita ka lang mula sa malayo. Nasapat na yung malaman niyang masaya ka. Kahit hindi siya kasama. Pero mali siya. Dahil habang tumatagal, hindi humihina ang nararamdaman niya. Mas lalo itong lumalalim. May isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Isang sandali na nagpagising sa kanya. Maaring nakita kanyang masaya, kasama ang iba. Maaring naramdaman niyang unti-unti kang lumalayo. Kahit hindi mo sinasadya. O maaring napagtanto niya na kung hindi siya kikilos ngayon. Habang buhay siyang mananatiling isang anino sa kwento mo. At doon siya natakot. Hindi dahil mawawala ka, kundi dahil hindi man lang niya nasubukan na lumapit.
Sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung kaya pa niyang manatiling tahimik. Napansin mo ba? Parang may nagbago sa paligid mo. Yung dating tahimik na presensya, parang mas ramdam mo na ngayon. Mas malapit, mas malinaw. Hindi na lang siya basta nanonood. Unti-unti lumalapit na siya. May mga pagkakataon na bigla siyang magpapakita. Hindi dramatic, hindi biglaan. Pero sapat para mapansin mo. Isang simpleng tingin. Isang sandaling nagtaggo ang mga mata nyo. Isang presence na hindi mo na kayang i-ignore. At sa mga sandaling yun, may kakaiba kang mararamdaman. Parang may gustong sabihin. Pero hindi pa buo. Si Aris. Nasa pagitan ng takot at tapang. Takot na baka hindi mo siya tanggapin. Takot na baka masira ang tahimik na koneksyon na meron kayo. Pero mas malakas na ngayon ang isang bagay. Yung pagnanais na malaman mo ang totoo. Hindi na siya kontento sa pagiging kahimik na tagahanga. Hindi na sapat sa kanya ang mga tingin mula sa malayo. Hindi na sapat ang mga hindi na ipadalang mensahe. Gusto na niyang marinig mo ang boses niya. Gusto na niyang malaman mo na siya yun. At habang lumalapit siya, ikaw, unti-unti mo ring mararamdaman ang pagbabago. Hindi mo man maintindihan agad. Pero may shift. Sa energy, sa paligid, sa pakiramdam mo, parang may paparating. At ang totoo, paparating na talaga siya. Hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya muling mananahimik. At kapag dumating ang sandaling yun, wala nang atrasan. May mga sandali sa buhay, na kahit anong pilit mong pigilan, hindi na palaga kayang manatiling lihim. At ngayon, yun na ang nararamdaman ni Aris. Hindi na siya mapakali. Yung dating kaya niyang kontrolin. Yung dating kaya niyang itago. Unti-unti nang lumalabas sa bawat kilos niya. Napapansin mo na ba? Yung mga simpleng pagkakataon na parang, mas matagal na ang tingin niya sa'yo. Hindi na siya agad umiiwas. Hindi na siya agad lumilingon. Parang gusto na niyang makita mo. Kung ano ang matagal na niyang tinatago. At minsan, nahuhuli mo siya. Isang mabilis na tingin. Isang sandaling nagtaggo ang mga mata niyo. At pareho kayong natigilan. Hindi niya inaasahan na mapapansin mo siya. Pero sa loob-loob niya, parang may bahagi sa kanya na gusto ring mangyari yun. Kasi pagod na siya. Pagod na sa pagkatago. Pagod na sa pagiging tahimik habang ikaw ang laman ng isip niya. May mga gabi na hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip. Paano kung sabihin ko na? Paano kung lumapit na ako? Paano kung handa na siya o baka hindi? At bawat tanong, lalong nagpapabigat sa dibdib niya. Hindi siya sigurado sa magiging sagot mo. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari pagkatapos. Pero isang bagay ang sigurado siya ngayon. Mas mahirap na ang hindi magsalita, kaysa ang subukang magsabi ng totoo. At doon nagsisimula ang pagbabago. Unti-unti, hindi na lang siya basta presensya sa likod. Nagiging bahagi na siya ng mundo mo. Maaring mapansin mong mas madalas na siya sa paligid mo. Mas madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na magkalapit kayo. At hindi na ito aksidente. Pinipili na niya. Pinipili niyang mapalapit. Pinipili niyang maging totoo, kahit paunti-unti. At sa bawat hakbang na yun, may kaba, may takot. Pero mas nangingibabaw na ngayon ang lakas ng loob. Dahil sa unang pagkakataon, handa na siyang ipagsapalaran. Ang tahimik niyang mundo, para lang marinig mo siya. At ikaw, kahit hindi mo palubos na naiintindihan, may nararamdaman ka na ring kakaiba. Yung simpleng presence niya, hindi na parang dati. Mas ramdam, mas malapit, mas totoo. Parang may sinasabi ang puso mo, na may paparating na hindi mo inaasahan. At totoo yun, dahil si Aris, konting hakbang na lang, magsasalita na. At kapag nangyari yun, hindi na ito magiging isang simpleng kwento. Magiging isang sandali ito, na hindi mo makakalimutan. May mga sandali sa buhay, na tahimik lang sa simula. Pero pag nangyari na, hindi mo na mababalikan ang dati. At ito na yun. Hindi mo inaasahan, pero dumating siya. Hindi sa paraang dramatic, hindi sa paraang perpekto, kundi sa paraang totoo. Maaring isang simpleng pagkakataon lang. Isang lugar na pareho niyong pinuntahan. Isang sandali na hindi planado. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya umatras. Nandyan siya sa harap mo. Hindi na sa malayo. Hindi na sa likod ng katahimikan. Kundi sa mismong harap mo. Kung saan hindi na niya kayang magtago. Mapapansin mo agad. Yung paraan ng paghinga niya, medyo mabiga. Yung mga mata niya, hindi mapakali, pero hindi rin umiiwas. Parang may gustong sabihin, pero hinahanap pa niya ang tamang lakas ng loob. At sa sandaling yun, mararamdaman mo rin, yung biglang pagbabago ng atmosphere.
Yung tahimik na paligid na parang may hinihintay. Parang alam mong may mangyayari, pero hindi mo alam kung ano. Si Aris. Ilang beses na niyang inisip ang sandaling ito. Ilang beses niyang pinraktis sa isip niya kung paano niya sasabihin ang nararamdaman niya. Pero ngayong nandito na siya, lahat ng plano nawala. Kasi ang natira na lang ay yung totoo niyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim, hindi para maging perpekto, kundi para maging totoo. At matagal na kitang kinapansin. Hindi malakas, hindi rin mahina, pero sapat para marinig mo. Sa simpleng linyang iyon, dala niya ang lahat ng mga araw. Natahimik siyang naghintay, ang lahat ng mga sandali, na pinili niyang hindi magsalita, at ang lahat ng mga pagkakataon, na halos sumuko na siya, pero hindi niya ginawa. Hindi ko alam kung napansin mo, pero nanito lang ako palagi. Walang kasiguraduhan sa boses niya, walang pangakong perpekto, pero ramdam mo, na bawat salita galing sa puso. At habang nagsasalita siya, unti-unti mong naiintindihan, yung matingin, yung mga pagkakataon, yung mga hindi maipaliwanag na pakiramdam. Lahat yun, may dahilan pala. Hindi ka agad makasagot, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil tinatanggap pa ng puso mo ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi na lang siya isang tahimik na tagahanga. Isa na siyang taong naglakas loob para sabihin ang totoo. At ikaw, nasa gitna ka ng isang bagay na hindi mo inaasahan, pero hindi mo rin kayang balewalain. Tahimik ang paligid, pero sa loob, ang daming nangyayari. At kahit wala pang malinaw na sagot, isang bagay ang sigurado, hindi na ito babalik sa dati. May mga sandali sa buhay na hindi mo pinaplano, pero sila ang pinakatumatatak sa'yo. At ito isa na dun. Matapos niyang magsalita, hindi agad gumalaw ang mundo. Walang dramatic na musik, walang biglaang sagot, tahimik lang. At sa katahimikang iyon, nandun kayong dalawa, magkaharap, parehong nag-isip, parehong nagpoproseso ng nangyari. Si Aris, hindi na niya binawi ang sinabi niya. Hindi na siya umatras. Kahit ramdam niya ang kaba, kahit hindi niya alam kung anong susunod, nanatili siya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtatago. At ikaw, nararamdaman mo ang bigat ng sandaling iyon. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa totoo ito. Unti-unti mong binabalikan, yung mga pagkakataon na akala mo wala lang. Yung matingin, yung mga presensya, yung mga sandaling hindi mo pinansin. At ngayon, lahat may kahulugan na. Hindi mo kailangang sumagot agad. Hindi mo kailangang magmadali. Kasi ang mga ganitong bagay, hindi minamadali. Sa mata niya, wala kang nakikitang pili. Wala kang nakikitang expectation. Ang nandun lang, pagiging totoo. At doon mo na-realize na minsan, ang pinakamalalim na damdamin ay hindi yung maingay, kundi yung tahimik na naghintay. Hanggang sa hindi na kaya, maaring magbago ang lahat pagkatapos nito. Maaring hindi. Pero isang bagay ang hindi na mababago, yung katotohanan, na may isang tao, na minahal ka ng kahimi, at piniling maging matapang sa huli. At ikaw, ano ang pipiliin mo? Hindi ito tungkol sa tamang sagot. Hindi ito tungkol sa perpektong ending, kundi tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo. Sa sandaling ito, kasi minsan, ang mga kwento na nagsisimula sa katahimikan, sila pa yung nagiging pinakatotoo. At kahit anong mangyari, ang sandaling ito, mananatili sa'yo,